Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapangalaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Saan ka nakakabit? Saan ka umaasa? Saan ka kumukuha ng lakas? Mga kapananampalataya, ngayon ay ikalimang linggo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo, muli tayong pinapaalalahanan ni Jesus na tayo ay dapat umasa at humawak lamang sa Kanya. Siya ang tunay na daluyan ng lakas at pananampalataya. Kapag wala tayo kay Jesus, wala tayong mararating. Madalas sa buhay natin kung saan-saan at kung kani-kanino tayo lumalapit. Kumakapit, umaasa. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng ating dahan-dahang paglayo, pagkalas, pagbitiw sa bisig ni Jesus. Kung tuluyang mawawala ang koneksyon natin kay Jesus, gaya ng isang sanga, tayo ay matutuyo at dahan-dahang mamamatay. Kapag wala tayo kay Jesus, dahan-dahang mawawalan ng saysay at direksyon ng ating mga buhay, hanggang tuluyan tayong mapariwara. Minsan, kung sino pa ang malapit sa Diyos, kung sino pa ang sumusunod sa Diyos, sila pa ang nakakaranas ng hirap at dusa. Sabi nga sa isang pelikula, sinabi ng isang bidang lalaki noong panahong 2000s, kung sino pa ang malapit sa Diyos, sila pa ang pinarurusahan. Sila pa ang pinahihirapan. Ito ay natural lang. Dahil ang Diyos, katulad ng isang hardinero sa kanyang mga alagang halaman, ay unti-unting nililinisan, tinatabasan,
ang mga taong tapat at sumusunod sa Kanya upang lalong maging malinis, malago at mabunga. Hari nawa mga kapananampalataya, patuloy nating ituon ang ating sarili kay Jesus. Higpitan natin ang ating kapit sa Kanyang mga bisig at ang hindi tayo makabitaw sa Kanya at lalo tayong lumago at mamunga sa piling niya. Sa puntong ito, mga kapananampalataya, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Ama naming makapangyarihan, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa inyo sa iyong binigay na pagkakataon upang kami magkatipon-tipon ngayong araw na ito. Panginoong Jesus, tulungan mo kami na huwag mawalay sa iyong piling. Tulungan mo kami na hindi makabitaw sa iyo. Alam namin na ikaw ang aming pinaghuhugutan, pinanggagalingan ng aming lakas at biyaya. At kapag tuluyan kaming nawala sa iyong piling, kami ay mawawalan ng saysay. Kami ay matutuyo at tuluyang mamamatay sa pananampalataya at sa buhay. Huwag mo itong hayaang mangyari, Panginoon. Alalayan mo kami, gabayan mo kami, at ibalik mo kami sa iyong piling, sa iyong bisig. Inihiling namin ito sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kasama ng iyong Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat muli mga kapananampalataya sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na panonood sa aking YouTube channel. Sana suportahan niyo yung aking dalawang YouTube channels. At inyong i-share ang aking mga videos, lalo na itong mga videos ko ng reflection upang mas lalong maraming tao ang marating ng aking mga mensahe, ang mensahe ng salita ng Diyos. Hanggang sa susunod na video, mga kapananampalataya.